A wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families nga nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leison, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Hall. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce og religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba Life today. Come on, church, let's clap our hands for Jesus. Woo! This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad. And this is where I believe you are more than enough, more than enough. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the
joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh, 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 my soul, bless His name. All that is within me, say, oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my friend. It's a joy with you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived
this house, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you.
Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Yes, I do. And sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh.
offering thought for today, let me read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. It says here, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial." In a severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Now, the situation of the Macedonian churches, nagaingon diha, they were in severe trial or extreme poverty. Naa diha sila sa tumang kalisod o kapitos o kanang panginahanglanon. But they gave as much as they were able. But they gave, nihatag yapon sila diha sa simbahan tungod kay nagtuo sila nga ang paghatag mao kanay Yahweh nga makalingkawas nila sa kalisod. Mao nang situation diha. They pleaded. In fact, niingon sila din, ingon ang word nga, nihangyo sila sa simbahan nga mohatag diha sa Ginoo. Bisag diha pa sila sa kalisod, bisag diha sa extreme poverty, sa panginahanglanon, but they remain a giver. Nihangyo sila nga mohatag lang yun sila diha sa simbahan tungod kay mao kanay Yahweh nga makalingkawas sila diha sa kalisod. May igsoon dili rason ang kalisod nga dili ka makahatag diha sa Ginoo. In fact, kung naa ka sa kalisod, mao na ang panahon nga mohatag ka diha sa Ginoo. Kaya the Bible says, the giving, ang paghatag, mao kanay Yahweh sa pag makalingkawas ka diha sa imuhang kalisod. Giving is the key to your blessing. And I believe giving is not all about money, no, but giving is a lifestyle. Ang pagkamanggihatagon kinaiya sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo manggihatagon, if the person is a giver or a generous person, he always give whenever there is an opportunity to give. Dili na siya mag-struggle kung generous ang tao. Mo na nahitabo po diha sa Macedonia. The Macedonian disciples, they were in severe trial. They were in extreme poverty. But they gave as much as they were able. Nihatag sila biyan pagari sa ilang ability. Entirely on their own, voluntary nihatag sila. In other words, they gave voluntarily and pleaded sa diha sa simbahan, inihangyo sila nga muhatag sila sa ilahang tithes and offering diha sa panalapi. They insisted that despite of their situation, in spite sa ilang panginahanglanon, wala nakapugong sa ilang paghatag diha sa simbahan, paghatag diha sa Ginoo ang ilahang kalisod o ilang sitwasyon. Because they believe that giving is the key nga makalingkawas sila diha sa ilahang sitwasyon. So dili ra sa mga igsuon kung unsa imo situation karon, I believe God will grant sa imong paghatag diha kaniya, ibalik na sa Ginoo nga dili lang ka usa ka pilo, because the Bible says God will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold return. Amen. And I believe kitang tanan gusto nato 100-fold return. No, mo na ihatag sa Ginoo nato, but it will require us to give 100-fold also. Tungod kay mao gyapon na ibalik sa Ginoo kung unsa imong ginahatag, mo na gamiton sa Ginoo nga pinilok-pilo nga panalangin nga iyahang ibalik kanimo. So katong mga Macedonia, naghimo silang remarkable giver tungod kay bisan sa ilahang kapitos, tungod sa ilahang kalisod, they voluntarily give in their own.
nihatag sila. So tanawa daw na imong tapan. Look at the person beside you. Ask him, are you an extraordinary giver? Are you an amazing giver? Manggihatagon ba ka? Because I believe giving is a lifestyle. O ato nang i-develop tungod kay ang Ginoo usa ka generous nga Ginoo. God is a generous God. And I believe kung ato na siyang i-develop sa atong kinabuhi, nga mahihimo ta manggihatagon kanunay, mo share kanunay sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato. Being a generous person, being a generous person will always give every time there is an opportunity to give. So ato nang buhaton sa atong kinabuhi, maging maghihatagon ta sa dihang maghatag ta diha sa atong Ginoo diha sa simbahan, ato nang ihatag sa Ginoo nga malipayon diha sa kasing-kasing. Dili pinugsanay, but a cheerful giver mo na gikinahanglan, mo na gipangita sa Ginoo nga maghatag ta nga malipayon ng atong kasing-kasing. O andam na bata nga buhatag diha sa Ginoo. In River of Life, na atong ginahatag nga 10% sa atong income, and then also we have a generous offering nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amen. So let's pray. Let's prepare our offering for this day. Lord, thank you for giving us an opportunity that we can worship you with our finances, oh God. Lord, this is an act of worship to you. So I believe, God, nga tanang mahatag karon, Lord, acceptable kanimo, oh God, because Lord, you are worthy of this giving, oh God. Lord, and I pray, Lord, kung sa imo ginahatag karon, imo kaning ibalik ka namo ang 30, 60, and 100-fold return, oh God, nga wala na masudlad tungod kay ang panalangin nagaawas-awas diha sa among kinabuhi. Lord, di lang kami gusto nga panalanginan, but Lord, imo ming gamiton nga kami usab mahimong panalangin sa uban sa mga kinahanglan, o God, amo ka nang ibalik kanila o amo nang itabang kanila, o God, ang panalangin nga imong ginabuo sa amo ang kinabuhi, sa among pamilya, sa among panimalay. God, let there be provision sa dihang muhatag kami. Let there be provision, let there be healing, let there be blessing. Lord, sa tanan nga kinahanglan karon, o God, so in every areas of their lives, Father, I pray, Lord, nga imong i-grant nila kung sa mga desires sa ilang kinabuhi. Father, we pray that as we give today, Lord, let your name be glorified in our lives. In Jesus' name. And everyone said, Amen and Amen. So also, makita nimo ang ato ang mga accounts din ha. Kung nakinahanglan ka mga mo transfer online, you can see different accounts in your screen and you can send your offering to us. God bless you as you give. Daghang salamat, Pastor Regina, for exhorting us to give generously sa atong mga offering. Mihatag ba mo sa inyong offering? Amen. Amen. Muhatag jud ta sa atong mga offering, kay ang paghatag sa offering kabahin kini sa pagsimba. Face to face man o simbalay, muhatag ta sa atong mga offering. Amen. Daghang salamat usab worship team sa pagdala kanato sa presensya sa Dios. Ang pagsimba pinaagi sa mga pagdayeg nagadala kanato ngadto sa presensya sa Dios. Mao nga atong pasalamatan atong worship team sa ilang pag-lead kanato sa praise and worship aron makasulod kita sa presensya sa Ginoo. Labi na dili baya sayon mag-lead og praise and worship nga walay mga tawo sa atubangan nga makig-uban sa pag-praise and worship. Muna mapasalamaton kaita sa atong worship team. They're doing a great job in leading us in praise and worship.
ma face-to-face man or masimbalay. Sa dili pa ko magpadayon sa mensahe nga akong gisugdan ni adtong milabay nga Domingo, magpahinumdom una ako. Isulti magpahinumdom. O ingna imong tapad oy pamati kay magpahinumdom si Pastor Siki. O diri speakers ingna siya pamati kay dunay pahinumdom nga ihatag si Pastor Siki. So, magpahinumdom ako kanatong tanan sa dihang mosimba ta sa Dios, simbalay man o face to face, anara ang imong kaugalingon. Isulti daw bi anara ang imong kaugalingon. O anara ang imong kaugalingon nga duna kay mga bisita na kauban sa pagsimba. Amen. Atog yung anaron atong kaugalingon nga sa diyang mosimba ta face to face man or simbalay, dili ta magsimba nga maginusara, atong anaron nga inigsimba nato doon na tay mga kauban o doon na tay mga bisita. Kay nga naman, sa Lucas 14, 21 o 23, ako na ning ginabalik-balik sa ato ang church. Ang Biblia nagtudlo na importante ang mga bisita o puno nga balay basta magsimba. Duha ka butang ang ginatudlo diha sa Lucas 14:21 hangtod sa 23. Ang una, importante nga dunay mga bisita. Ikaduha, gusto sa Dios ang balay puno sa dihang magsimba. So ang bisita importante sa Ginoo. So what is important to God must be important to us. Kung importante sa Ginoo nga dunay mga bisita, dapat importante pod sa atoa nga doon tay mga bisita sa dihang magsimba ta sa Dios. Ikaduha, ang puno nga balay sa pagsimba sa Dios makalipay niya. So what pleases God should also please us. Kung makalipay sa Ginoo nga puno ang balay sa pagsimba, nan dapat malipay sadta sa dihang puno ang balay sa pagsimba. Amen? So ayaw anara ang imong kaugalingon nga mag-inusara ka sa dihang mosimba ka sa Dios. Hallelujah. Amen. Are you ready? Andam na ba ta? Sige, atong himuon ang atong declaration nga atong ginahimo kanunay. Let's do this together. Let's say this together. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Say that last statement. I'm willing to obey the word of God. Amen. Kay ngano, ingon si Ginoong Hesus sa dihang nasayod na kamo nini nga mga kamatuoran, mabulahan mo, mapanalanginan mo sa dihang inyo kining tumanon. So ang panalangin sa Dios nagaabot ka nato, dili lang sa panahon nga nadunggan nato, dili lang sa panahon nga gituuhan nato ang kamatuoran, dili lang sa panahon nga gidawat nato ang kamatuoran. Ang panalangin sa Dios nagaabot sa dihang atong tumanon ang iyang pulong. Amen. We are on a series of messages on the goodness of God. Tulo o upat na tingali ka Domingo nga nagtudlo ko kabahin sa pagkamaayo sa Dios. And I've been saying this for the past few Sundays. When we focus on the goodness of God, we get blessed. Mapanalanginan ta sa dihang mututok kita sa pagkamaayo sa Dios. Og dunay siyam o napulo, there are 9 or 10 benefits when we focus on the goodness of God based on Psalms 23. Kining gisulti ni David sa Salmo 23. Kung imo nang himay-himayon, imong makita nga sa diyang mututok kita sa pagkamaayo sa Ginoo, dunay mga panalangin nga atong madawat gikan sa Dios. Ingon ni David sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I will lack nothing." Sa lain nga version nagingon, "I have all that I need." Because God is good, say God is good. Because God is good, He will meet all my needs. Tungod kay ang Dios maayo, tagbuon niya tanan nakong panginahanglanon. And then nagpadayon si David pagsulti sa verse 2, ingon niya, "He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters." Because God is good, this is the second blessing when we focus on the goodness of God. Because God is good,
He will teach me to rest and relax. Can you say that word? Isulti daw, rest, say relax. Oh, gusto sa Ginoo nga mopahuway ta. Amen. Ang pangutana mao ni, why do people overwork and not get enough rest? Nganong masubrahan man ang tao sa trabaho o magkuwang sa pahuway? Akong gisugdan ang I think tulo ka rason nganong masubrahan ta og trabaho unya makuwangan ta og pahuway. Ang unang rason is gitawag og misplaced identity. I base my worth or my value on my work. Ang akong bili naa sa akong trabaho. Mo nay kasagaran nga pangunahuna mauna nga masubrahan pagtrabaho og makuwangan og pahuway. Ang rason nga maghago ta kay na-confuse ta sa atong self-worth with our net worth. We measure our value with our valuables. We think the more valuables we have, the more valuable we are. Kasagaran ang atong tan-aw sa janitor mas ubos kaysa manager. Kasagaran yun. Basta janitor ang tanaw, murag dili kayo siya bililon sa kumpanya, sa iyang gitrabahoan. Pero kung manager gani, taas og respeto ang mga tao, og murag mas bililon, mas importante siya kaysa janitor. The value of the person is not in his work, but it is in his worth. Amen. Ato na ning gibasa, Ecclesiastes chapter 10 verse 15, only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Muna'y ingon sa Biblia. Sabton nato mga kaigsuonan that life is more important than work. Can you say that? Life is more important than work. Now, work is important. Importante ang trabaho. Kay ngano ingon ang Biblia, ang dili mo trabaho dili pakanon. Work is important, but life is more important than work. And our value, your value, and my value is not in my work, but it is in my worth. Pero kung ang imong value, imong ibase sa imong trabaho, kay baw kag unsay may tabo, magsigi kag trabaho kay naaman diha para nimo ang imong value, masubrahan ka sa trabaho o makuwangan na ka sa pahuway. Mao nay unang rason ngano ang mga tao masubrahan mahago pag-ayo og trabaho og kuwang og pahuway kay alang nila ang ilang bili naa sa ilang trabaho. Pero samtang ang imong kinabuhi mas importante kaysa imong trabaho. Ang ikaduhang rason nga atong naisgutan nitong milabay nga Domingo ngano ang tao mas sobrahan og trabaho, maghago pagayo nya kuwang og pahuway tungod sa tinguha sa mga daghang butang. Gitawag kini og materialism, always wanting for more things. Unsa may ingon sa Biblia, ayaw paghago aron sa pag-angkon og bahandi, pagmaalamon sa pagpugong. Sa diha nga ang imong mata magtanaw niini kini mawala kaysa kalit kini makabaton og mga pako mulupad sama sa usa ka agila paingon sa langit. Ingon ang Biblia ang mga material nga mga butang dili mulungtad. Isulti dili mulungtad. Kanang imong TV kung imo nang gipalit karong simanaha o karong bulana bag-o na siya. Pero sunod tuig, dili na siya bag-o, daan na. Kung nagpalit ka og sapatos karong simanaha, bag-o na siya. Sunod bulan, dili na bag-o. Kay ngano, ang mga material nga butang, dili mulungtag. Bag-o karon, daan na sunod bulan, labi na gyud sunod tuig, gani abtan og 2-3 ka tuig, mahanaw ra kining mga butanga. Muna ingon si Ginoong Hesus, pagbantay kanunay batok sa tanang matang sa kahakog tungod kay ang imong kinabuhi wala gisukod sa gidaghanon sa imong kinitaan o sa gidaghanon sa mga butang
nga imong gipanag-iyahan. Ang ato dang kinabuhi, ang value sa atong kinabuhi, wala gisukod sa gidaghanon sa atong mga gipanag-iyahan o wala pod gisukod sa gidak-on sa atong kinitaan. Hinumdumi, isulti hinumdumi. Ang value sa imong kinabuhi wala sa gidaghanon sa imong katigayunan kundili naa sa imong relasyon sa Dios. Akong balikon, ang value sa imong kinabuhi, ang value sa akong kinabuhi, wala sa gidaghanon sa atong mga katigayunan, kundili naa sa atong relasyon diha sa Ginoo. Pero ang mga tao, ang rason nga nung maghago kayo pagtrabaho o makuwangag pahuway, tungod kay unas tanan, ang ilang value naa sa ilang trabaho. Ikaduha, tungod sa ilang tinguha nga makaangkon, makapanag-iya og daghang mga butang. Mauna nga motrabaho pag-ayo. Kay kung motrabaho pag-ayo, tingalig musaka, modaghan, mudako ang ilang sweldo. Nganong gusto man ka mudako imong sweldo? Tungod kay gusto ka makapalit og daghang mga butang. Pero hinumdumi nga ang imong value wala diha sa imong trabaho, ang imong value dili masupod sa gidaghanon sa imong gipanagyahan, ang imong value nagdepende sa imong relasyon diha sa Ginoo. Amen. Ang ikatulo nga rason nganong ang mga tao og dinhi ko tingali na human last Sunday, nganong maghago pag-ayo og trabaho unya wala na o kuwang na og pahuway tungod sa kinaiya nga dili magpalabaw. Gitawag kini og envy or kasina, wanting to be like others. Namangoy mga tao, tungod kay ang ilang classmate iPhone ang cellphone, gusto po siya nga iPhone po ang iyang cellphone. Dunay uban, tungod kay sa ilang trabaho, ang mga babae nagpariban sa ilang buhok, gusto po sila magpariban sa ilang buhok. Pagkasunod bulan, nagpakorte sa ilang kilay, magpakorte po sila sa ilang kilay. Ang iyang kumpare, labi na kay may mahal na pag-ayo karon ang gasolina o ang krudo. Iyang nakitan, iyang kumpare, nagpalit og BYD, electric na sakyanan. Ingon siya, ako po magpalit po ko. Dili gani palit. Giutang ang sakyanan. Gidata-datahan kada bulan. Nga naman, kay dili gustong magpalabaw. Kinaiya nga dili magpalabaw mo'y usa sa mga rason nganong maghago pag-ayo kay gusto magkinabuhi sa lifestyle nga dili niya level. Ako na nang gi-share ninyo at niadtong bag-o pa kong nagsugod sa G12 gingnan kong Bishop Real Anika sa Manila uban kanako sulod sa 2 ka semana. Og ang una gid niyang gitudlo lesson 1 ingon niya kung magsugod pa lang gani dili dayon magpalit og iPhone. May phone lang usa. Sa diyang panalanginan na ka, sa diyang mudako na ang imong sweldo o niya ang imong level, financial level nimo musaka na, then maka-afford na gani magpalit nag iPhone. Ingon po niya, kung maupay pagsugod, dili dayon magpalit og Starbucks coffee. 3-in-1 coffee lang usa. Unsa may iyang ginabot ipasabot, you live within your level. Pero ang uban tungod kay sa tinguha nga dili malabuan naa may home credit, pwede raman utangon ang cellphone o data-datahan ang iPhone. Mga kaigsuonan sa ako nang gisulti last Sunday, ang home credit dili nato alay, dili nato amigo, dapat dili nato amiguhon na ato nang ilon nga kaaway nato na kay nganuman sa tinud-anay lang mas mahal ang imong pagpalit sa usa ka butang kung imong gipaagi sa home credit. So ang imong buhaton, imong tiguman. Kay kung dili pa gani ka maka-afford pagpalit sa usa ka butang, nagpaila na nga dili pa na nimo level. So imo nang tiguman aron inigpalit nimo imong paliton cash. Dili pa ka makabayad og mahal, mas mabayran pa nimo sa insakto. Na again, akong isulti og balik, we are not against material prosperity. Of course, gusto nako tanang taga River of Life mapanalanginan dili lang sa finances bisan sa material nga butang. But let us do it God's way and let us do it according to God's purpose in our lives. Amen?
Dili ta magbaton anang kinaiya nga dili ta magpalabaw sa uban. Nga kung unsay naa nila, gusto pod nato, naa nato. Kung asa sila nanuroy, gusto pod nato, adto pod ta didto manuroy. Kung unsay ilang gipangsulob nga mga branded nga mga sinina, gusto pod nato, ingon ana pod atong gisulob. Magbantay ta sa kinaiya nga dili magpalabaw. Kay, ingon ang Biblia, dili kini makapahimuot sa Ginoo. Ingon din ni sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Nakita ko usab nga ang tao gahago og naningkamot gayud nga mo lampos kay nasina siya sa iyang isig katao. Wala usab kini kapuslanan, samarangan naggukod siya sa hangin. Kining kinaiya nga nagaingon, gusto ko maparihas sa akong silingan. Gusto ko maparihas ko sa ako ang kauban sa trabaho. Gusto ko maparihas ko sa akong classmate. Ingon ang Biblia, wala kini kapuslanan. Kaya samara kag nagbukod daw sa hangin. Walay kapuslanan. This attitude that says, I want to be like them. I want what they got. I want to do what they do. I want to go where they go. It is not helpful to us. It will not bring blessing to us. Kaya wala ta masayod ka ng mga tao nga atong nakita nga gusto natong sundon nga kung unsay naan nila naapod nato, kung asa sila nilaag adto po ta mo laag, kung unsay ilang naangkon gusto po nato mong maangkon. Wala ta masayod nga kanang mga tao kana wa po nay kalipay o wala po nay katagbawan mo na mahibong na kasi imong galingon nganong di man ko malipayon, nganong dili man ko matagbaw. Ang kay ang imong gisunod-sunod wala man po'y kalipay, wala po'y katagbawat. So dili ta magbaton niining kinaiya nga dili magpalabaw. Amen? Ingon gani ang Biblia, kung magpaubos kita, if we will humble ourselves, God will lift us up. Kung sa may binisaya niya na, kung magpaubos ta, ibayaw ta, ipromote ta sa Ginoo tungod sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Magpadayon ta. Atong padayonon ang ika-upat nga rason nganong ang tao maghago o dili o kuwang sa pagpahuway. And then pagkahuman nini, akong tapuson kini unsa may angay natong buhaton, unsaon nako pag-relax diha sa kaayo sa Dios. Pero doon na pa'y duha ka rason nganong ang mga tao maghago pag-ayo kung kuwang sa pahuway. Diarang ikaupat, gipalabi ang trabaho kaysa iyang relasyon. Relasyon sa Dios o relasyon sa iyang isig katao. We value achievement over relationship. Nag-ingon din ni sa Ecclesiastes chapter 4 verse 7 to 9, aniya ang laing butang nga akong nakita sa yuta nga walay kapuslanan o walay kahulugan. Ang ubang mga tao walay mga anak o pamilya o bisan mga higala apan sila naghago sa pagtrabaho, walay pahulay, walay katapusan ang ilang kahago og sila dili gayud kontento sa ilang nahimo o kinitaan. Wala sila mangutana, nganong kanunay man kong naghago sa pagtrabaho? Nganong dili nako tugutan nga ang akong kagalingon nga maglipay-lipay sa kinabuhi? O kinsa may magpakabana? Kinsay na makakuha sa akong gibiyaan? Pagka walay pulos o makaluluoy nga pagkinabuhi. Mas maayo nga kauban nimo ang usa nga malipay ug makaambit sa mga gantik sa imong trabaho. Dini gisulti sa pulong sa Ginoo na kung gusto kang magmalipayon, tinuod magkugi ka sa imong pantrabaho, gusto kang mokita og mas dako nga income, pero dapat dili ni siya mas importante pa kaysa imong relasyon sa imong pamilya, dili ni mas importante pa kaysa imong relasyon sa Ginoo. Kay dunay mga tao nga nasobrahan sa trabaho at the expense sa ilang relasyon sa ilang pamilya. Wala na'y panahon para sa iyang mga anak, wala na'y panahon para sa iyang kapikas, kay ang iyang oras gikaon na sa iyang trabaho. Mubiya sayo sa kabuntagon, mupauli gabi na o gikapoy na, wala na'y panahon makigistorya, kay gikapoy na. Kung istoryahon masuko, kung pangutanon maglagot, kay nganuman gikapoy pag-ayo sa iyang trabaho. So we are putting more value on our achievement
more than our relationship. Nagani uban sa sobrang trabaho, dili na maka-apil og cell group, dili na maka-apil og simba sa Domingo. Okay, maluya gani ang uban muundang na sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano, mas gipalabaw nila, mas gipalabi nila ang ilang achievement kung unsay ilang gustong ma-accomplish sa ilang kinabuhi kaysa ilang relasyon sa Dios o sa tao. Nakoy pangutana din niyo, why do people stop attending cell groups? Why do people stop coming to church? Why would parents walk away from their family? Usually, the reason nga nung dili na maka-apil og cell group, dili na makasimba sa Domingo, di na maka-apil og mga training og mga conference, kanang mga kalihukan nga makapatubo niya, makapasuod niya diha sa relasyon sa Ginoo, pero dili na makatambong niini nga mga higayon nga panagtigom tungod kay mas gipalabaw ang iyahang trabaho, ang iyahang accomplishment, iyang achievement kaysa iyang relasyon. What they want to do and achieve is more important than their relationship with God and their relationship with people. Mga kaigsunan, I want to remind you, love your family. Let me say that again. Love your family and love your family more than your money. Love your cell group more than your work. Amen. Ang uban dili makaingon og amen. Love your church more than your unbelieving friends. Ang rason man gud usay nganong dili makasimba inig ka Domingo tungod kay naglaag kauban sa iyang mga kauban sa trabaho. O naipipila nato musimba ra basta face to face nga panimbahon. Pag simbalay gani naka-schedule na kay kabalo man sila nga 3rd o 4th Sunday walay panimbahon nga face to face simbalay. Ang uban nag-schedule na og laag pag abot niya na nga weekend nga walay face to face nga panimbahon. Igsoon, I am here to remind you, love your family more than your money. Love your cell groups more than your work. And love your church more than your barkada nga wala nagasimba o wala nagapangalagad sa Ginoo. Kay nga naman, kung atong palabihon ang atong trabaho kaysa atong relasyon, masobrahan ta sa trabaho o magkuwang na ta sa pahuway o dili na ni makapahimuot sa Ginoo. Kay ngano, ingon ang Bible, God is good, He will teach you to relax, to rest and relax. Gusto gyud sa Ginoo nga kabalutang mupahuway bisan sa kadaghan sa atong mga obligasyon o mga responsibilidad. Ang ikalima o katapusang rason nganong masubrahan ta sa paghago sa atong trabaho unya gimakuwangan na ta sa pagpahuway tungod na ning gitawag og insecurity. Isulti insecurity. When I am afraid, I will not have enough money. So di ay pangutana, how much income do you think you need in order to be secure? Pila man jud nga income, sweldo o kita sa imuhang panrabaho o panegosyo ang igo na para dili na ka mabalaka sa imong kinabuhi. Ibalo ba mo? Doon ay uban mingon na kung mag 50 mil na kada bulan akong sweldo igo na gyud na. Kasagaran sa mga tao nga ingon ana ilang pangunahuna. Inig-abot sa 50 mil na sweldo kada bulan, ilang ma-realize di kung gihapon pa igo, uwang man. So mingon sila, gusto nako kanag yung 100,000 dublihon nako munang trabaho gyud pagayo, negosyo pagayo, kugi gikan sa buntag hangtod gabi, gikang Lunes hangtod Domingo, wadi pahuway, walay day off. Kay ngano, dako kayo og panginahanglanon mao na nga mo trabaho og mohago pag-ayo. Pero every time they reach that level nga ilang gitinguha nga income, they realize it is not enough. It's not enough when it can be taken away from you. You cannot have security on what can be taken from you. You cannot have a lot of money, but it can only be taken away from you. Ingon ang Biblia, Ecclesiastes chapter 6 verse 7. Gahago ang tao aron makakaon apan dili gihapon siya matagbaw. Oh, kaysa tinud-anay ang tao walay katagbawan. Okay. Ingon ang Psalms 127 verse 2.
walay kapuslanan ang pagmata og sayo og pagbilar sa gabi sa paghago aron adunay pagkaon, kay ang Ginoo mohatag sa mga kinahanglanon sa iyang mga hinigugma samtang natulog sila. Nindot kaayo ni nga bersikulo. No, dinhi nagasulti nga ang Ginoo mosangkap sa atong mga panginahanglanon. God is not advocating laziness. Wala magsugo si Lord nga magtinapulan kita. Ang gusto niya, kugihan ta pero dili manobra sa trabaho na kulang sa pahuway tungod kay sa tinguha nga madato og makaangkon og daghang mga butang. Unsay giingon sa Biblia? Ang Ginoo mohatag sa mga kinahanglanon sa iyang mga hinigugma samtang natulog sila. Ingon ana kamaayo ang Ginoo nga siya mosangkap sa atong mga panginahanglanon. So dili ta angayng mabalaka. Dapat mo tutok ta sa iyang pagkamaayo. Tungod kay maayo siya, mosangkap siya sa atong mga panginahanglanon. Ingon gani ang pulong sa Ginoo samtang natulog ta. Muna nga dili magpasobra o hago sa trabaho o negosyo nga yung sa ingon dinhi mumata og sayo og magbilar sa gabi aron lang gyud mo kita og daghang kwarta kay ngano kay daghan kaayong panginahanglanon, daghan kaayong bayronon. Pero ingon ang Biblia tungod kay si Lord nahigugma sa iyang katawhan, mohatag siya, mosangkap siya samtang natulog sila. Ingon ana kamaayo ang Dios. So gusto na ako nga humanon kini nga pagtuon kabahin sa pagkamaayo sa Dios niining pangutana nga nagaingon unsaon nako pag-relax tungod sa kaayo sa Ginoo. How do I relax in God's goodness? Tulo ka butang akong ipaambit ninyo. Unas tanan, ayaw kalimot sa imong bili sa mata sa Ginoo. Your value in the eyes of God. Remember your value, your worth to God. Okay? Dili value, dili bili sumala sa imong tan-aw sa imong kagalingon, dili sumala sa tan-aw sa ubang tawo sa imong kagalingon, pero sosiha ang imong value, hinumdumi ang imong bili, ang imong value sumala sa tan-aw sa Ginoo kanimo. Do you know your value? Kabalo ba ka sa imong bili? Hinumdumi sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, ingon ang Biblia, we were created in the image and in the likeness of God. And God does not create anything without value. You are priceless to God. Isulti bi, I am priceless. Isulti pagbalik, I am priceless. You are a masterpiece, ingon ang Bible. The fact that you are alive today, it means that God loves you and God wanted you to be alive. There is no one like you. Walay sama kanimo. You are unique. You are not a Xerox copy of someone. Dunay uban, moingon sila kung lalaki ka, moingon tingal siya nga liwat mo ka sa imong papa. O kung babae ka, moingon tingal siya liwat yung ka sa imong mama. Bisan pag moingon sila naliwat ka sa imong papa o naliwat ka sa imong mama, you are still unique. There is no one like you. Even twins, bisan gani ang kaluha, dili gin sila exactly the same. Okay ba ka ba sa imong value, sa imong worth? Jesus died for you. Ingon ana ka kabililhon sa mata sa Dios nga gipakamatyan ka ni Ginoong Hesus. He did not die for animals and plants. Wala nagpakamatay ang atong Ginoo para sa mga tanom o para sa mga mananap o mga hayop. Gipakamatyan niya ikaw o ako. Nya ikaduha, wala kang tanya gipakamatyan, iya pang butang ang iyang espiritu dinhi sa atong kinasuluran. He placed His Holy Spirit inside of us when we made Jesus the Lord of our lives. Amen. So your value is in your relationship with the Lord. Akong balikon, ang imong value, ang imong bili, naa sa imong relasyon diha sa Ginoo. So I want you to realize this. It's not what you do
that gives you value, but it's who you belong to. Akong balikon, it's not what you do that gives you value, but it is who you belong to. Amen. Ingon ana ang imong bili, ingon ana ang imuhang value naa sa mata sa Ginoo tungod kay naa kay relasyon niya. If you lose your legs, you will not be able to walk. But your value to God did not change. You may not be the most talented child in the family. You may not be the smartest student in your class. But you are valuable to God. Oh, nakoy gikuptan. Nakaila mo na ani kung unsa ni? Nagkupot ko og tag 1,000. Ang isa, daan ng 1,000 peso bill. Ang isa, bago nga 1,000 peso bill. Pero ang value nini nga kwarta, wala sa iyang kabag-o o wala sa iyang kabag-o o wala sa iyang kadaan. Parihas ra sila og bili tungod kay 1,000. Madaan man o mabag-o, 1,000. Kung pananglitan kining bag-o nga 1,000 nahagbong ngadto sa kanal o nagkahugaw-hugaw. Pila man ninyo dili na ninyo puniton kay nahagbong siya sa kanal og hugaw na. Ikaduha, mawala ba ang value niya sa pagka 1,000 tungod kay nahagbong siya sa kanal og nahugaw? Pila man ninyo tan-aw tingali mo sa palibot wa may nagtan-aw, inyo tingaling kuhiton o unsa ba inyong puniton bisag hugaw unya imong hugasan tungod kay ang value sa 1,000 dili mausab bag-o man siya o daan, hugaw man siya o limpyo, mao ra gyapon 1,000. Amen. Ingon ana pod diha sa mata sa Ginoo, ang atong bili, ang atong value wala magdepende sa ato ang kolor, wala nagdepende sa ato ang katason o sa atong kaputot, wala nagbili sa atong educational attainment. Ang atong bili nagdepende, ang atong value nagdepende diha sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Ingon gani dinhi sa James chapter 1 verse 18. James chapter 1 verse 18. Ingon ang Bible, sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran, aron mulabaw kita sa tanan niyang mga binuhat. Unsa daw nganong gihimo kita sumala sa iyahang pag-ila kanato sa kamatuoran? Kay nagingon din ni aron mulabaw kita sa tanan niyang mga binuhat. Sa English nagingon so that we might be the most important. Isulti most important. So that we might be the most important of everything God has created. Listen to this. Ang mga tourist attraction sa Cebu, mga fish sanctuary. Ang mga tourist attraction sa Cebu, mga bird sanctuary, mga flower farm parehas sa Sirao. Wala may tourist attraction sa Cebu nga human sanctuary. Okay, kasagaran sa mga tourist attraction sa Cebu naa sa mga isda, kanang sa Butanding, isda na siya, or moadto ka sa mga island hopping tungod sa mga kanindot sa mga beach resorts, mga white sands. Pero mga kaigsuonan, mas bilihon pa ka sa mga langgam. Bisan tuod dili ka tourist attraction nga dapit, you are important to God. Kay ngano, wala gipakamatyan ni Ginoong Hesus ang mga butang, pero gipakamatyan ikaw ug ako, ug iyang gibukbo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Usa pa ka bersikulo, Isaiah 49 verse 16. Ingon ang Biblia, gisulat ko ang imong ngalan sa akong mga palad. Grabe. I have engraved you in the palm of my hands. Nga naman, dili ka kalimtan sa Dios. Ingon ana ka kaimportante. That's how valuable you are to the Lord. So, don't forget your value in the eyes of God. This is how you can relax in God's goodness when you always remember your value to God. Ayaw kalimot sa imong bili
atubangan sa Ginoo. Ang ikaduha, so that you can rest and relax in God's goodness, write this down, enjoy what you already have. Enjoy what you already have, or I will enjoy what I already have. Contentment will not come to us naturally because by nature, ang tao dili makontento. By nature, we don't get contented. Mao na nga, kung imong tan-awon, Philippians chapter 4 verse 12 to 13, mo ni gisultin San Pablo, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. You see, ingon ni Paul, I have learned, nakat-on ko sa sikreto nga makontento. Kay ngano, ang contentment does not come to us naturally. We have to learn how to be contented. Nindot kayo sa Binisaya, nagingon, makahibalo ako magkinabuhi diha sa kawadon o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko, aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. Mahimo ko nga mag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako. See, ingon niya, I have learned the secret of being content. And learning to be contented means not grabbing for more and more things. Kanang kabalo ka magpugong sa imong kabalingon. Nga bisan pa, kapanangitan nakabutang diha 70% sale. Pero kung wala kay available funds, you know how to control yourself. Ingon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 6, mas maayo pa nga makaangkon og diyutay nga adunay kalinaw kaysa maghago sa pag-angkon og daghan apan dili mapuslan. Sama ra nga naggukod ka sa hangin. Makigsunan, I want you to understand this. The greatest things in life are not material things. Akong balikon, the greater things in life are not material things. When someone is dying, and I have the opportunity to witness sa mga pipila ka tao nga kanang nagtinga na hapit ng mamatay, usahay na sa ospital, usahay na sa ilang balay, na silang kwarto, o naihap na ang ilang mga oras. Hapit na gyud mo graduate sa kinabuhi. When someone is dying, his last words are not his work, his last words are not his material possessions that he has acquired. Sa dihang dunay himatyunon og nakasaksi ko og mga pipila kahigayon, ang ila jud kanunay isulti, ang ilang kanunay pangitaon, dili ang ilang mga butang, kundili ang ilang mga relasyon. Ilang pangitaon, asa akong asawa, o asa akong bana, o mingon siya asa ang akong mga anak, o mingon sila asa man tong akong pinanggang apo. They are not looking for material things, they are looking for relationship. Because what is more important in life is not material things. It is relationship. It's our relationship with God and our relationship with people. No wonder Jesus said, love God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Ecclesiastes 3:13, nag-ingon ang Biblia, kitang tanan kinahanglan, magkalipay sa unsay atong gihaguan, kini gasa sa Dios. So if you want to rest and relax in God's goodness, first, remember your value in the eyes of God. You are valuable to God. Gipakamatyan ka sa Ginoo, gibutang niya ang iyang Espiritu Santo diha sulod nimo, tungod kay bililhon ka at tubangan sa Ginoo. Ikaduha, you enjoy what you already have. Ikalipay kung unsay mga gihatag sa Ginoo diha nimo. Enjoy kung unsay naa nimo. Dili na nimo ma-enjoy kung unsay naa nimo kung magsigi ka gunahuna sa wala diha nimo. So whatever you have now, thank the Lord, enjoy it so that you can rest and relax in God's goodness. And the last thing you need to do if you want to rest and relax in God's goodness, here it is. Some of you,
you will be surprised. Limit your work to 6 days a week. If you want to rest and relax, you have to decide that you will only limit your work to 6 days, and then on the 7th day or every week like usa ka adlaw nga mopahuway ka. Rest and recreation is so important in life that God put it in the 10 Commandments. O gibutang kini sa napulo kasugo sa Dios. If you are not taking a day off every week, you are breaking the 10 Commandments. Kay ngano, ingon sa Exodus 23 verse 12, work in the first 6 days of the week, but rest and relax on the 7th day. This law is not only for you, but for your oxen, your donkeys, and slaves, as well as for any foreigners among you. Napailain, Exodus 20 verse 9 and 10, you have 6 days in which to do your work, but the 7th day is to be a day of complete rest dedicated to me. Gisugo sa Ginoo natay unom ka adlaw nga mo trabaho, pero dapat dunay usa ka adlaw, ikapito, nga dili ta mo trabaho, ingon ang Biblia mo pakuway kita. Ang Hebrew word niya na nag-ingon diha nga Sabbath, Hebrew word na siya sa 7th day. Sabbath means a day of rest. Sabbath is not Saturday. Okay, it doesn't matter what day of the week as long as you take a day off. Sabbath, ingon ni Jesus, Mark chapter 2 verse 27, Sabbath was made to benefit man. Sa Binisaya, nagingon gihimo ang adlaw nga igpapahulay alang sa kaayuhan sa tao. Ingon ang Ginoo, trabaho sa ulong kadlaw, ang ikapitong adlaw da na kay usa ka adlaw yun nga dili ka mo trabaho nganuman para na sa imong kaayuhan. Sa dihang imong supakon ang pulong sa Dios. When we ignore God's word, we get hurt. Kung supakon nato ang pulong sa Dios, madaot ta. Kay nganuman ingon niya, ang adlaw nga igpapahulay gihatag na sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Sa ato pag dili ka mo pahuway sa adlaw nga igpapahuway, madaot ka. O na nga atog yung tumanon ang pulong sa Ginoo. Because He is good, He wants you to rest and relax. Unsa may angay natong buhaton sa dihang naata sa atong Sabat, sa atong adlaw nga igpapahulay. Tulo ka butang. Una, ipahuway imong lawas. Ayaw pagtrabaho. Take time to sleep longer kung adlaw na nimong igpapahuway. Na magoy uban, dili to mo report sa trabaho, pero mumatag sa iyo kay manglaba. O tingali mangutaw sa iyang gilaban o gilabhan sa iyang asawa o gilabhan sa iyang bana, muna nga mo trabaho gyapon. Take time to rest your body. Ikaduha, you recharge your emotions. Kung mahimo, walay cellphone. Pao nga ang cellphone ni anang adlaw. Kay usahay ang cellphone maka-stress gyud. Okay? And then kung mahimo, exercise. Pag-exercise, kanang exercise nga dili pud kanang sobra kahago, ang uban magud mag-exercise siguro basketball, maghago ang pud kanang exercise tingali walking, unya walking nga dili ka ma-stress. Kay ngano man, you want to rest your body, you want to recharge your emotion, and ikatulo, you refocus your spirit. At you take time to worship the Lord. Sa YouTube, daghan na kayong mga praise and worship na available. Kung gusto kag Binisaya, nasa atua. Kung gusto kag English, nahapon makita gyapon na. Kung gusto kag instrumental music na worship so that you can just relax. Ma-refocus nimo ang imong spirito. Muna nga musimba ka inig ka Domingo. Kay nga naman, muna ang pag-refocus sa imong spirito. Muna nga mo apilta og mga conference. Wala pa ko'y giatinan nga GTOD conference bisan tuod mo gasto tag pamliti, na ay registration, kung tuwa sa lugar, magbayad pa tag hotel, mukaon pa ta, mo offering pagani. But I have never attended a GTOD conference nga pag uli nako nagmahay ko. Wala gyud kay ngano, I always feel nga na-refocus nako ang akong espiritu diha sa Ginoo. You know what will happen when you start obeying the Sabbath? You will have more time. You will have more time to serve the Lord. You will have more time with your family. And you will also have more time even with your work. Ingon ang pulong sa Ginoo.
Proverbs chapter 14 verse 30. Ang kalinaw sa nahuna makaayo sa lawas, apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. So focus on the goodness of God. Isulti be, focus on the goodness of God. Trust in His goodness because He will meet all of our needs. Ayaw kabalaka, tutok lang diha sa pagkamaayo sa Ginoo. Kay ngano, sangkapon kita niya sa tanan natong panginahanglanot. Salig sa pagkamaayo sa Dios. Do not worry about tomorrow. Rest. Say rest. Say relax. Do not overwork. Give yourself to God and give God one day a week. Amen. When you do that, you can relax in the goodness of God and He will supply all of our needs. Sa pagtapos, akong basahon kining akong gibasa last Sunday nga Matthew 11:28 to 30. Jesus said, "Come to me, all of you who are tired and have heavy loads. I will give you rest. Accept my work and learn from me. I am gentle and humble in spirit, and you will find rest for your souls. The work that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is not heavy." Naay mga pipila kaninyo nga namati kanako karon. Gikapoy na mo sa inyohang sitwasyon. Trabaho gikan Lunes hangtod Sabado. Ang uban gani mo overtime pag Domingo. Mumata og alas 5 para magdali-dali pag-ilis, mangandam, pagka alas 6 mobiya na sa balay tungod kay layo ang trabaho, traffic ayo, moabot sa pisina alas 8, pagka alas 8 mo trabaho hangtod alas 10, pagka alas 10 mo break ka diyot, mag-snacks hangtod alas 10:15, pagka alas 10:15 mo trabaho hangtod alas 12, pagka alas 12 mo break para paniudto, anya mo pahuway ka diyot hangtod alauna, pagka alauna mo trabaho na po hangtod alas 3, pagka alas 3 mo break hangtod alas 3:15, pagka alas 3:15 trabaho na po hangtod alas 5. Pag out sa trabaho na 5, traffic, kayo pila para makasakay. Makaabot sa balay, alas 7 na sa gabi, mag-andam og panihapon, magkapanihapon alas 8, pagkauman manghugas pa sa kinanan, mahuman og panghipos alas 9, kapoy na kaayo, tingalig mamati og balita, nya matulog, day 1. Pagmata pagka Martes, alas 5, mangandam na pod, pagka alas 6, mubiya na sa balay, kay traffic, makaabot sa trabaho alas 8 hangtod alas 10 mo trabaho, alas 10 hangtod alas 10:15 mo break, pagka alas 10:15 mo trabaho na pod hangtod alas 12, pagka alas 12 maniudto o niya mo pahuway hangtod alauna, pagka alauna mo trabaho na pod hangtod alas 3, pagka alas 3 mo break 15 minutos hangtod alas 3:15, pagka alas 3:15 mo trabaho na pod hangtod alas 5, pagka alas 5 mo out sa trabaho, traffic mo pila para makasakay, makauli sa balay alas 6:30 o alas 7 na mangandam og panihapon, pagkauman mo kaon og manghipos hangtod alas 8, pagka alas 8 tingali mamati og balita hangtod alas 9, day 2 matulog. Pagmata sa ikatulong adlaw Wednesday, maura gyapon alas 5. Kutas kaayo ang kinabuhi o gikapoy na ka, tingalig nakaingon na ka sa imong galingon, maura ba gyud ni akong kinabuhi? Wala na bay kaayuhan niini, wala na bay pag-uswag niini. Jesus is inviting you. Ingon niya duol nga ni kanako. Kay ngano tagaan kaniya og pahulay. Kay ang trabaho nga iyang ihatag nimo, ingon niya, accept my work and learn from me, and you will find rest for your souls because the work that I ask you to accept is easy. Dili lisod ang gina-offer ni Lord sa ato. The load I give you to carry is not heavy. Dili daw bugat ang imong pasanon basta mo duol ka sa Ginoo. So mag-ampo ko para kanimo karon. I want you to close your eyes and I want you to pray with me this prayer. Sige, mag-ampo ta. Langit nun nga Dios. Usulti langit nun nga Dios. Nagaduol ako kanimo tungod kay nag-imbita ka kanako nga moduol kanimo. Lord, akong hatag kanimo ang tanan nakong mga bugat nga gipasay. Pasaylua ako o Dios nga nahilayo ako kanimo. Nagapaduol ako karon ug nangayog ka pasayloan. Tagai kog bag-ong sinugdanan.
Salamat Lord sa kusog na imong ihatag kanako. Give me new life. Give me a new beginning. Salamat sa mga kaigsuonan, gamutabang kanako. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Now let me pray for you. Father, I pray for everyone who prayed with me sincerely that you would release new life into them. Thank you, Lord, for the forgiveness of sins. Thank you for a brand new life to start up a new life in Jesus. Surround them, Lord, with family and friends. Gamutabang kanila sa pagsugod ug bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Sa imong ngalan kini among giampo Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Congratulations, ingon ang Bible, when you receive Jesus as your Lord and Savior, He gives you a new relationship. Ingon ang Bible, as many as received Him, to them He gave them the right to become a child of God. Ang imong nadawat dili reliyon, kundi relasyon diha sa Ginoo. Og ako kang dasigon, kung kinsa may nag-invite nimo diha sa atong simbalay, connect with that person kay makatabang na siya nimo sa pagsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Thank you for joining us, and I believe that God has blessed you with His Word and even with His presence in our praise and worship. And we would love to see you again next Sunday sa atong simbalay. Magpadayon kita pagtuon sa pulong sa Ginoo, kabahin sa pagkamaayo niya sa atong kinabuhi. Dunay napulo ka panalangin nga atong madawat sa diyang mutotok kita sa pagkamaayo sa Dios. We already covered 2 blessings. The first is He will meet our needs because He's a good God. And then secondly, He will teach us to rest and relax. Dili ta makapoy sa kinabuhi, dili ta maluya sa kinabuhi, mas madasig ta sa diyang mutotok kita sa Ginoo. So we will see you again next week, and we will talk about the third blessing when we focus on the goodness of God. God bless everybody.